Today, i-check na natin kung gumagana yung in-install nating mga operating system gamit ang Oracle VirtualBox or Oracle Virtual Machine. So, una, i-open lang natin yung applications ng virtual machine. At nandito na, makikita na natin agad-agad yung dalawang OS na in-install natin, which is yung server at saka yung Windows 7 Ultimate. Okay. So, para ito mai-open, kailangan lang natin na i-select or i-click yung Windows 7. Unahin na natin. Then, press Start. Then, same time, i-click mo na rin din yung server. Then, same, click Start. Nang sa ganon, itong dalawang operating system na ito ay mag-run na sila ng sabay. Okay, so hintayin lang natin na mag-loading. At ito, so success, naglo-load na yung dalawang OS. So kung nakikita ninyo, itong Windows 7 press, natapos na. At same time, yung Windows Server, natapos na rin itong na-install. So ngayon, i-check na lang natin kung ito ay gumagana. Click lang natin. Enter lang natin yung password. Okay. So, Windows 7 or ito yung client. So, okay. So, gumagana man silang dalawa. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ay magse-set up tayo ng static IP address. I-set up din natin yung firewall, computer name, date, at syempre, magkikreate tayo ng basic peer-to-peer network. Okay? So, mag-start na tayo. So, ang unang-una, i-start natin at titignan natin yung computer name. So, para makita yung computer name, kailangan natin lang click yung start. Pumunta dito sa computer, right-click, then click properties. Okay. Then, i-click lang natin itong change setting. Okay. Then, palitan lang natin ito ng computer name. So, dito sa Windows 7, so, kailangan natin itong palitan ng client. So, since client na yung nilagay natin kanina, doon sa pag-installation natin, so, hindi na natin kailangan baguhin. Then, dito sa workgroup, kailangan, since basic peer-to-peer workgroup, peer-to-peer yung gagamitin natin, gagawa na lang tayo ng sarili nating workgroups. For example, PNHS workgroup. Okay? Then, click OK. Then, click OK. Then, kailangan mo na itong i-restart. So, click OK. So, close. At dito, magre-restart na yung computer mo. Okay. Ganun din ang gagawin natin dito sa may Windows 8 server. So, dito sa server, papalitan lang natin ng server. Ang pangalan na. Same pa rin. Punta lang tayo dito sa control, my computer. Right click. Then, properties. At change setting. Gayahin lang natin yung workgroup na ginawa natin dito para makita sila mamaya. Change. So, lagyan lang natin dito PNHS workgroup. At dito, hindi na rin natin babaguhin dito kasi server na yung pangalan ng computer natin. So, just hit na lang. Click OK. At hintayin lang din natin ito na mag-restart kasi magre-require ito ng restart. Okay? So, tulad na nakita nyo, kailangan na natin i-restart. So, click lang natin yung OK. Then, close. Then,
restart. Okay. So, yan yung first step para makapaggawa tayo ng peer-to-peer network. So, na-set up na natin yung computer name. And next natin na i-start, ang next natin na i-set up, ito naman yung date. So, in-enter lang muna natin dito yung password. Take note guys ha, lahat ng password na gagamitin nyo ay isa lang para hindi kayo malito. Kasi sa dami ng configurations na gagawin natin, para hindi malito, isang password lang gagamitin mo. Okay, so since okay na, click lang natin dito. Then, change date tayo. Click mo lamang dito sa side nito. Make sure na magkaparehas sila ng date ha. Kasi kapag mali yung date na binigay mo sa kabila at saka sa isang computer, may posibilidad na hindi ito magkita sa network. Kasi magkaiba sila ng date. Okay, so unahin natin itong change time zone. So kailangan naka-set tayo sa Taipei. Okay. Then yung time, check natin yung time. So 9:56. Okay, so okay na ito. Then okay lang. Then dito rin sa kabila, kailangan din natin i-change. So Taipei yung ginamit natin kanina. Okay, so naka-Taipei na rin siya. Okay. Then time 9:56. So okay. Parehas sila. So parehas sila ng time. Parehas din sila ng date. Okay, at saka parehas din sila ng time zone. Okay, so start na tayo. So natapos na tayo dito sa pangalawang setup. Ngayon, isi-set up naman natin yung mga firewall ng dalawang computer. So para magawa natin yon, firewall, punta lang tayo dito sa may Ethernet icon na ito. Double click. Open Network and Sharing Center. I-click nyo lamang dito sa Windows Firewall. At kailangan itong Windows Firewall na ito ay naka-turn on. Kasi itong kailangan natin ng protection sa computer natin. So ito kasi yung nagsasala ng mga bad or mga viruses na pumapasok sa network natin. So kailangan natin ito na naka-turn on. Then click lang natin okay. Kung naka-turn off yung kuan niyo, yung firewall niyo, halimbawa, naka-off na ganito, click niyo lamang itong turn on. Then click okay. Then pagkatapos niyan, i-click lang natin itong allow program. Then, kailangan natin ma-check yung file and printer sharing. So, network discovery. Okay. Remote desktop. So, kailangan natin yan. Okay. Then, Windows Firewall Remote Management. Then, ito, Windows Remote Management. So, kailangan yan naka-check. So, since na naka-check na ito, okay lang natin. Click OK. At same time, gawin din natin dito sa kabila. So, same process. Punta lamang tayo dito sa Start. Or, punta lang tayo dito sa Ethernet icon na ito. Right-click. Open Network and Sharing. Click lang yung Windows Firewall. So, i-turn on natin yung firewall. So, since naka-turn on na, then click OK. At same time, click lang natin yung allow a program or features through window firewall. So, click lang natin. So, again, file and printer, kailangan naka-check. Network discovery, kailangan naka-check. Remote and desktop, naka-check. Remote and desktop. Okay. Tapos, remote services of management. Check natin yan.
Kasi magagamit natin yan. Yung backup, then Windows Spyro Remote Management, Windows Management and Instrument, at saka ito, Windows Remote Management. Okay. So, kailangan lang natin i-okay. Then, done. Close na natin. So, close both. Ngayon, ang susunod natin na isi-set up ay yung network discovery. Okay, so para magkita sila sa network, yung dalawang computer. So, open lang natin yung network and sharing again. Punta lang tayo sa Change Advanced Sharing. Then, kailangan naka-turn on lang ito. Turn on. Turn on. Turn on. Dapat naka-on. At maliban dito sa password protected sharing. So, kailangan lamang ito na naka-off. So, same din dito sa kabila. Gagawin natin. Open network sharing. Change advanced sharing and settings. Kailangan ito ay naka-turn on. Naka-turn on. Naka-turn on. Maliban lang sa password protected. So, ito ay dapat ay naka-turn off. Then, save. Then, same. Ulitin natin. Double check. Change advanced settings. So, punta rin naman tayo dito sa homework. Turn on ito ulit. Pero from time to time ha, kailangan yung i-double check dito. Kasi kapag nagre-restart, bumabalik siya kasi sa turn on protected sharing or nagto-turn off yung network sharing or network discovery. Kapag naka-turn off kasi ito, hindi ito nakikita sa network yung dalawang computer. So, kailangan lang natin i-save. Okay? So, then exit na tayo. Exit. Okay. So, na-set up na natin yung network discovery. Ngayon, magse-set up naman tayo ngayon ng static IP. So, para magawa natin yon, again, pupunta tayo dito ulit sa icons na ito, network, then open network and sharing center. Change adapter setting. Double click nyo lang tong local area connection. Tapos, click nyo lang itong properties. At double click yung IPv4. At kung nakikita ninyo, dito ay naka-obtain. So, ibig sabihin kapag naka-obtain ito, ang nagbibigay ng IP address ko ay yung router. Pero ang gagamitin natin ngayon, since na peer-to-peer, mag-set up tayo ng static IP address. So, gagawa tayo ng IP natin. Okay. So, para magawa muna natin ito, i-check natin kung ano yung IP ng computer natin bago natin i-set up. Okay. So, click lang natin itong start dito. Then, type lang natin ng CMD or command prompt. Then, hit enter. Then, enter mo lang yung IP config. So, yan lang yung kailangan mong may enter. Enter mo lang yung IP config. Then, enter. Okay. So, kung nakikita ninyo, ang IP address na binigay na ng computer ay 169.254.209.213. So, yan yung IP na binato. Pero ngayon, gagawa tayo ng sarili nating IP. Okay. So, again, punta tayo dito sa Ethernet icon na ito. Open Network and Sharing Center. Then, pupunta tayo sa Change Adapter Setting. Double-click Local Area Network. Click Properties. Double-click yung IPv4 or version 4. Then, click Use the following IP.
Okay, so dito maglalagay tayo ng sarili nating IP. So for example, ang IP na gagamitin natin ay type C. So 192.168.2, for example, uh, 18. So yan yung IP na gusto nating ilagay sa Windows 7 or client computer. Then yung subnet mask, automatic ito na mapro-provide. Yan din yung default gateway. For example, kung ano yung IP ng router natin, yun ang ilalagay natin dito. For example, ang IP ng router natin ay 192.168.2.5. So, yan. Ngayon, kiklik lang natin yung OK. At pagkatapos, i-check natin kung pumasok itong ginawa natin. So, click natin dito sa OK. OK again. Then, hit the close. Then, exit. At ngayon, dito sa ginawa nating command prompt kanina, i-type na natin kung ano, kung pumasok na yung ginawa nating IP. So, same pattern, same type lang. Type lang natin yung IP config, then enter. At dito, nakikita ninyo, success na. So, meron na tayong IP version 4 na type C classification. So, 192.168.2.18. Then, may subnet mask na 255.255.255 at yung default gateway, ito yung sa router. Okay, so same pattern. Yun din ang gagawin natin dito sa my server computer natin. So, again, pumunta lang tayo dito. Open Network and Sharing Center. Change Adapter Settings. Double-click the local area connection. Click Properties. Double-click IPv4. At again, magse-set up tayo dito ng IP address. Since class C yung ginamit mo dito na IP address, so siyempre, kailangan hindi ka lumayo dito sa network na ito. Class C din. Okay, so for example, ang ilagay natin dito ay 192.168.2.8, for example. Then subnet mask, automatic. Then default gateway, ito yung IP ng router. So 192.168.2, for example, 5 yung IP ng router, so 5. Then click OK. Then OK. Then close. At exit. Same time, then i-check din natin kung pumasok na yung IP na sinet up natin or yung static IP na sinet up natin sa server. Okay, same process. Click lang natin dito yung CMD, enter. I-click lang natin yung IP config. Then hit the enter. At yun, success. Pumasok na yung IP address ng server natin, which is 192.168.2.8. Samantala dito sa client or Windows 7, ang IP address niya ay 192.168.2.18. So, yun. Pansinin nyo itong dalawang IP na ito kasi mamaya itatry natin pag-connectin itong dalawa. Okay. So, since nagkikita na, nakapasok na yung dalawang IP nila, ngayon, subukan natin itong pagkitain or i-check natin sa network kung nagkikita na sila. So, para magawa natin yon, kailangan lang natin i-type yung ping. Okay. Type mo lang dito yung ping. Ping. Kukunin mo lang yung IP ng client mo or itong Windows 7 na ito, i-type mo lang ping space 192.168.2.8.
oops, 192.168.2.18. Then, enter. Oops, ibig sabihin, aha. So, walang reply. So, ulitin natin. Baka hindi pa pumasok, refresh lang muna natin. Then, ulitin natin. Then, ping ulit. Ping space 192.168.2.18. Then, enter. So, kung nakikita ninyo, meron na itong reply. So, ibig sabihin, meron tayong 0% loss. At kapag ito ang nagpakita, ibig sabihin, itong dalawang computer ay nagkikita na. Or, si server, nakikita na niya yung client niya, which is si Windows 7. So, same din. I-check din natin kung si client or itong Windows 7 na ito, makikita niya si server. Okay. Same pattern din. Click lang natin yung ping. Then, okay. Type lang natin yung ping space. Then, enter natin yung IP ng server. Ano bang IP? So, 192.168.2.8. So, enter natin 192.168.2.8. So, ito yon. Ito yung IP kasi ito yung IP ng server. So, then dito, click lang natin, hit lang natin yung enter. Okay. So, wala pa. So, i-refresh lang natin. Refresh. Then, ulitin natin. Type natin ping. Oops. Yan. Click. Ping 192.168.2.8. Then, enter. Yun. So, ibig sabihin, nagkikita na itong dalawang computer kasi meron ng zero loss. So, yan. So, pag ganito yung nagpakita, ibig sabihin, mayroon ng reply yung server dito sa clients niya. Same din dito. Si server, nag-reply na rin itong clients. Okay. So, yan. Since nagkita na sila sa network, ang susunod na gagawin natin ay titignan natin kung nasa network na sila. Okay. So, ito na yung tinatawag nila na peer-to-peer network. Okay. So, check natin kung nasa network. Click lang natin dito sa file. Punta lang tayo dito sa network. Double click. Oops. Then, refresh mo lang. Okay. So, dito, hindi pa niya nakikita yung server. Si server, i-check natin. Okay, server. Then, punta lang tayo dito sa network. Okay. So, hindi pa si server, nakikita na niya si client. Pero si client, hindi pa niya nakikita si server. Okay. So, i-double check lang natin yung refresh. I-double check lang natin yung network discovery kung naka-turn on. So, open lang natin dito sa network. Change advanced. Then, turn on. Dapat naka-turn on ito. Okay. So, okay naman ito. Then, turn on. Okay. Okay naman siya. Next. Oops. Public. Check din natin sa public. Okay. So, naka-turn on naman. So, dito sa server, double check din natin. Okay. So, naka-turn on ito. So, kailangan lang natin i-on. At save.